Mga ka-vloggers, welcome po sa aking channel. Sana'y magustuhan po ninyo ang video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po muli sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, kumusta na po kayo? At gaya nga po ng naipangako ko sa inyo, gagawa ako ulit ng mga vlog sa mga comments ninyo, pero hindi nga yung sama-sama, para pagka meron kayong titignan, madali lang ninyo makita dahil nandoon sa mismong title, no? So lahat po kasi ng mga vlog nga na to, na sunod-sunod na gagawin ko sa mga comments ninyo, ay puro kapupulutan ninyo ng aral at maaaring na experience na ninyo, nakaka-relate kayo, at mahalaga po na sana'y mapanood po ninyo, dahil hindi man nangyari sa sasakyan ninyo, malay nyo biglang may nakita kayong gano'n, nangyari na one time, nangyari na, alam na po kayo, para sa lahat po ng mga ka-vlogger natin, mga sumusuporta, at salamat po pala ng maraming sa inyo, sana walang sawa ninyong panunood at pag-share ng ating mga vlog. Salamat po ulit mga ka-vlogger. So ito, ang comment naman na to ay babasahin ko po, nanggaling kay Sir J.R. Gabalis -I. Yun. J.R. Gabalis -I. Basta yun po yung kanyang pangalan mga ka-vlogger. So ang message po niyang to, ang comment niyang to, ay pinasok niya dito sa aking isang vlog na yung Chevrolet na Trailblazer na ginawa ko na taga Kawayan, Isabela, yung dumayo po mula Kawayan, Isabela, layo na po nun. Shout out nga po pala sa inyo sir, ma'am, napakalayo, 8 oras na biyahe ata papunta rito, tsinaga nila. So yung Chevrolet nila na Trailblazer, mga kailan ko lang din ginawa yung sakyan na yun. So ito po ang message ni Sir J.R. Gabalis. Basahin po ninyo mga ka-vloggers, sabayan na naman ninyo ako, Good PM po, subscriber nyo po ito from Negros Occidental. Negros Occidental, parang sana okay po kayo dyan. Parang alam ko nandyan yung Bulkang Kanlaon, no? Ingat po kayo dyan sir, Kia Picanto 2016 owner po ako. Yun, Kia Picanto, yung maliit na cute na sasakyan. Okay, malamig po ang aking aircon kapag sa umaga at gabi, pero sa tanghali po hilaw po yung pagkalamig. Malamig siya sa umaga at gabi lang. Tanghali medyo mainit na yung panahon, hilaw daw. Pinakilining ko na po yung evaporator housing, saka mismong evaporator. Yan, basahin po ninyo mga ka-vloggers. Binaklas nila yung dashboard, nagpalit ng cabin filter, na change oil din yung compressor. Maganda ng ginawa, Pero hindi nila nagalaw yung condenser sa harap at di napalitan yung dryer. Kung di masiguro madumi, kumbaga nagpa-cleaning lang naman kayo, gusto lang ninyo malinis yung evaporator, kahit ako naman minsan hindi ko nagagalawin yung mga yun kung hindi lang black oil o stock up ang compressor o kung ano man. Pero kung cleaning lang, mas madalas sa akin, kung dati namang malamig, gusto lang ninyo linisin, minsan kahit ako hindi ako nagpapalit ng receiver dryer, lalo kung bago pa yan o bago-bago pa yung sasakyan. Pero kung may kwento, may issue na hilaw yung lamig, na para bang nagbabara-barang ganyan, makikita ninyo sa mga paghawak ninyo ng tubo, o may kwento na marami mga nasira ang compressor, may nag-iingay, ganyan. Gaya nga sabi ko, yung black oil,
So, yun, obligadong magpalit talaga noon. At minsan, compressor pa nga kung talagang masama na po eh. Ha? So, ito, balik tayo. Nagpalit ng cabin filter na change oil na din yung compressor pero hindi nagalaw yung condenser sa harap at di napalitan yung dryer. Okay lang po yun. Although lumamig naman po siya, yan lumamig naman, pero masabi ko po na kaunti lang po yung nadagdag na lamig. Ayun, nagpa-cleaning sila, pero konti lang daw yung nadagdag na lamig. Kumbaga, para bang kung kailan nagpa-cleaning, mayroon akong vlog na gano'n, doon pa ayaw lumamig. Ito naman, nadagdagan naman ng konti. Ha? Ano po bang magandang gawin sa AC ng Picanto ko, sir? May epekto din po ba na hindi nila nagalaw yung aking condenser at dryer? Sabi nila, okay naman daw yung compressor. Maraming salamat po. Sana mabasa nyo. Ayun. So, nabasa naman natin, sir. So, ito, at meron po akong sagot dyan. Ito po, mga ka-vloggers. Basahin po ninyo. Baka sa karga lang po nagkaroon ng problem. Sabi ko. Isa pa kung ano ang ginamit na refrigerant. So, nakatutok ako doon sa ginamit na refrigerant o yung pagkarga. Baka napasobra, or baka kulang. Dalawa lang naman yun. Pero, baka sa pagkarga lang kasi konti lang daw ang epekto eh. Konti lang ang inilamig. Na dapat na-cleaning, dapat giginawin ka doon. Malamig na malamig. Yun na expect ni Sir JR. So, konti lang kaya nagtanong si Sir. So, eto, nag-reply ulit si Sir. Ayan, at Ferdy's vlog. Maraming salamat po, Sir Ferdy. Palagi ko po pinapanood mga videos nyo. Maraming salamat din po, Sir JR. Marami akong natutunan. Yun. Marami talaga po kayo matututunan sa mga vlog natin dahil yun lang naman ang intention ko, ang makatulong para sa lahat, na sa simpleng paraan na kaya ko, gaya ng nasabi ko, sa mga experience o alam ko na lahat yung mga pangyayari na pwedeng ganito, at nasasabi ko at natutulungan ko kahit man lang sa mga comment. Tulad nito, Negros, siyempre hindi ko makikita yung sasakyan, Negros Occidental, napakalayo ni Sir. Tapos eto rin, mayroon pa siyang karugtong na sinabi. For this vlog, sinubukan ko din po yung turo nyo na pagbabawas ng freon. Nakatulong nga po talaga, sir. So, binawasan ni sir yung Kia Picanto niya, yung karga. Lumamig ang aking aircon, sir. So, ang nangyari, ayun, nasobran nga ng karga. So, tama na naman tayo sa ating naipayo kay sir na maaring sa karga nga lang sa advice natin. So, sinubok niya, binawasan niya yung karga, yung refrigerant sa loob. So, lumamig na daw. Meron niyang isa pang ganyan yung sa kaibigan ng asawa ko. Ganyan din ang nangyari sa kanyang Kia Picanto. May kwento ko lang. Mula pa daw nung matagal-tagal na, ayaw lumamig. Basta tumindi na yung araw, nagsya-shutdown na yung compressor. Hindi na nila magamit as mag-on uli. So, humingi ng tulong kay madam, sa asawa ko, na kung pwede, matignan ni ka-vlogger. So, tinignan ko naman. At ang nakita ko, alam niyo po ba, mga ka-vloggers, liban do sa refrigerant, inalis ko kasi talaga yung laman nun, nilagyan ko oil ng compressor para makasiguro, kasi wala akong alam sa history, at kahit sila hindi nila alam, second hand na. So, alam niyo po ba kung bakit nagsya-shutdown, mga ka-vloggers? Yung radiator, tinignan naman daw parang tinitignan naman daw yata yung asawa niya. Ay, shout out sa'yo. Ang nangyari nga lang, mga ka-vloggers, nung tinignan ko, walang kalaman-laman na tubig na. Yun, yung vlog ko na, yung huli, na tungkol doon sa kumukulo yung radiator. Yun, isa pa nga pala siya sa ganun nang nangyari. Sunod-sunod yun, kaya ginawa ko ng vlog yun Yung Kia Picanto na yun, yung sa kapitbahay ko na Honda, ganun din ang nangyari. Alit lang ng radiator na sumusuka hanggang hood. At yung sabyanan ko na nilinis lang namin yung yung valve cover, Montero,
no? Yung EGR doon. Tapos nung kinarga na ulit, dahil tinanggal ko yung radiator para malinis po yung kanyang mga pins dahil punong-puno na ng insekto. Kaya nag-high pressure ang kanyang aircon. So, nung binalik, alam ko naman na yon, kaya nga meron akong ganun. So, ganun din. Montero yun, modelo pa yon. Halos kala mo overheat, napapatanga silang ganun. Akala nila sira na yung kanyang cylinder head gasket o mismong head. Pero hindi, sabi ko, wala namang history ng overheat pa to eh. Pinabayaan lang namin sumuka na sumuka. Yun, nakakuha din siya. At nung alisin ko rin yung tubig yun sa Vietnam ko kakaunti lang yung coolant. Puro coolant kasi ang laman eh. Pero kakaunti lang yung na-drain namin. Wala halos tumapon. Ibig sabihin, wala talagang laman sa loob. Na isarado yung cup. Pagkalagay ng tubig na ganon, nakulong yung hangin sa loob, okay na. Kaya pala isa pa rin problema yung kung ba't uminit ang makina. Sunog yung goma doon sa kanyang valve cover. Kinukwento ko lang po mga ka-vloggers na masyadong mahalaga yung vlog na yon. Huwag niyo sabihin na hihigupin naman yun nandito sa reservoir. Hindi po. Gawin ninyo yun at mapapatunayan ninyo sa sarili ninyo na napakahalaga nun. So, eto, naikwento ko ngayon Kia Picanto, ganun ang nangyari mga ka-vloggers. Akala ko talaga sira na rin yung makina. Sumusuka ng ganun, umaandar na. Kasi sabi ko, bakit ganyan? Masyadong mainit, hindi normal. Kia Picanto, yung mga may Picanto dyan. Baka makarelate kayo. Nilinis namin ng ganyan condenser, wala doon, malinis siya. So, mainit. So, ang ginawa ko, pinalamig ko muna, binasabasa ko yung radiator. Pinalamig namin, talaga ng tubig. So, nung inaangat-angat ko, taas ang pressure, overheating talaga. Kaya nagsa-shutdown yung compressor, hindi na bumabalik, hindi na nag-on. So, hanggang sa natanggal ko siya, yung cup, wala nga laman na tubig, mga ka-vloggers. At isa pa, huwag kayong maglalagay ng tubig, Katulad nun, walang kalaman-laman na radiator. Huwag kayong magpupuno na patay ang makina. Lalo kung nagbaga yung sa may block nyo. Palamigin muna ninyo, yung makina, medyo mag-mellow yung, yung init ng makina. Saka ninyo lagyan ng konti at paandarin. Tapos gawin na yung sinasabi kong yun. Pasukahin ninyo. Akala ko talaga sira ang makina ng Picanto. Nung kaibigan. Pero ang nangyari, mga ka-vloggers, hindi pa. Nung naisuka lahat ng hangin, ang lit lang ng makina nun 3 cylinder lang. 3 lang ang spark plug. Nung naisuka niya lahat ang tubig, kumalma na hanggang ngayon, may message sila sa amin na kinikilig na daw sila sa lamig. Galing, nakatulong naman ako dito sa kaibigan ng asawa ko. At masaya naman ako, natulungan ko din sila. Yun lang yun, dahil do sa tubig ng radiator na nagsya-shutdown. Kinuwento ko lang to dahil Kia Picanto po itong topic natin. Nagsya-shutdown yung kanyang compressor dahil sa sobrang init na pala ng makina. Grabe, walang katubig-tubig na. Pero pag tinitingnan nila noon, may tubig. Hindi lang napasuka. Hindi napaalis yung hangin. Kaya pag andar, ganun pala, sumusuka na ng todo-todo. At asang-asa naman yung kanyang asawa na puno ng tubig dahil chinek niya, talagang meron. Pero pagka pala umaandar, sumusuka ng todo. Kumalma lang yun nung ginawa ko yung pagpapa-bleed na gano'n ng hangin, mga ka-vloggers. Napakahalaga po. Lagi ko inuulit yun. Dahil ayoko ma-experience ninyo yung gano'n na masisira ang makina ninyo, overheat kayo dahil lang doon sa hangin na na-trap doon sa loob. Para po sa inyo yan at di para sa akin yan. Isineshare ko lang po sa inyo. So, gaya nito, ginawa lang po niya, binawasan niya yung karga, yung na-i-refill na refrigerant nung gumawa at siya'y nakapagpalamig nung sasakyan niya. Hindi yung gumawa. Dahil nilinis, hindi nga daw masyado lumamig. Lumamig lang nung binawasan niya. So, napakahalagang bagay, napakalaking bagay nun. Yung umaandar yung aircon, magre-release kayo doon sa suction, yung tinuturo ko lagi sa inyo. I-re-release ninyo parang kabag yun. Kumbaga sa alam nyo na yun, yung lumalabas na hangin galing sa tiyan. Parang ganun yun. So, pag release nun, kabag na yun, kaganda na yung aircon. Parang sa tao. Pagka kayo ay
umot, biglang gaganda na yung pakiramdam ng tiyan nyo. Pareho lang din po sa tao yun. At katulad nga nung nire-release na hangin na yun, parang kabag yun. Na hanggat nare-release ninyo doon sa malamig sa suction, kakapain ninyo, hawakan ninyo yung tubo na galing evaporator habang nagre-release, tagalan nyo at observe muna. Pag malamig pa rin, release nyo pa. Hinto, observe pa rin yung tubo, pati yung maliit. Mararamdaman ninyo nawawala yung sobrang init doon sa hotline o yung liquid line na papasok yung maliit na tubo. At malamig pa rin suction. Pwede nyo pang bawasan konti yun. Dahil the more na medyo mababa ang pressure sa loob, mas lalong malamig po ang aircon nyo. So, sana tandaan po ulit ninyo yan, ha? Basta sunod-sunod to mga ka-vloggers. Puro mga vlog ng mga tungkol sa comments po ninyo at lahat naman yun mahalaga. At nasasagot ko naman, pinibigyan ko talaga ng time yun. At ginagawa ko na nga ang vlog para sa inyo mga ka-vloggers. So ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po kayong lahat mga ka-vloggers.